Si Pastor Kibuloy lang po ang nakagawa ng mga programa like yung mga feeding programs, mga medical mission sa katutubo. So malaking ano yan na hindi namin maisip na mangyayari yan. But salamat kay Pastor. Um, sa kanya lang po, natikman ng katutubo yung totoong mga serbisyo at true religious yung ano niya sa pagtuturo po. So malaking pasalamat namin kasi ako po talagang taga-Kitbog talaga ako. Sir, gaano ka, kasi si Pastor talagang grabe yung pagbibigay halaga sa mga IP at lingid sa kalaman ng ating mga kababayan ang nagpaanak nga no sa kanya IP rin no, kaya ganito rin namuhay siya kasama ang mga IP at ito nga dalawang ang iginawad sa kanya, dalawa, no? Dato Pamulingan at itong sineselebrate ngayon, ginugunita ngayon, itong Dato Tud Labon. Sa mga ganitong individual na binibigyan nyo po, no? Sa mga, mula sa IP, ng ganitong klase po ng karangalan, ano yung mga punto? Bakit binibigyan ninyo ng ganito pong isang individual po, Dato? Bali, siyempre, una sa lahat, kilalang-kilala po namin si Pastor dahil nagkasama po namin sa Kitbog noon, mga 1970s. At malapit na po ang, si Pastor malapit na po sa puso ng mga katutubo. Kaya kinikilala po namin na parang kapamilya na po ang pagtingin namin kay Pastor. Dahil rin po sa mga turo niya sa salita ng Diyos at marami po ang naniniwala sa salita ng Diyos dahil sa kanya. Ginagamit siya ng Panginoon o ginamit siya ng instrumento sa mga katutubo po. Kaya nung nag-decide siya na bumalik sa Kitbog at salamat naman dahil sa kanya yung Kitbog na dati nawalan ng mga tao ilang dekada na. So pagbalik ni Pastor doon sa Kitbog, bumalik na rin yung sigla ng mga tao at dumami na po yung mga katutubong nanirahan doon. Nung malaman nila na si Pastor Kibuloy ay babalik sa Kitbog at magpatayo ng simbahan, kaya medyo nasiyahan yung katutubo at kaya nung pag-isipan ng mga elders na mabuti siguro para mas lalong malapit ang katutubo sa kay Pastor at si Pastor sa katutubo, bigyan namin ng pangalan. Kaya nga yung Tudlabon, kaya naganap doon yung pagbigay ng pangalan po. Opo. Gaano po kahalaga, Dato, para po sa mga IP na may kagaya ni Pastor Apollo C. Kibuloy? Dapat marami pa ang kagaya niya na nagbibigay po ng halaga no, sa mga IP. No? Bigyan lang natin ng background yung mga pinagdaanan ng mga IP at bakit kailangan na huwag kalimutan ang mga katutubo at patuloy na pahalagan sila kahit sa modernong panahon po, Dato. Isa siguro, Sir Edmar at MJ, yung siyempre yung mga karanasan namin malayo sa kabihasnan at kahit sa education. Medyo huli kami sa mga pag-aaral. Noong pumunta si Pastor nga sa Kitbog noong 1970s, walang ni isa na nakatungtong ng kolehiyo sa mga katutubo. So nakita namin nung pumasok sila noong 1970s na kailangan talaga kasi yung katutubo, talagang naiwan talaga kami sa
parang sabihin natin sa kabihasnan. So, kaya nga yung mga discrimination nangyayari. So, ang kahalagahan nung si pastor, bumalik si pastor, una, nagpatayo siya ng simbahan, inayos ang mga kalsada namin, tapos gumawa ng yung maliit na village. Doon nakikita ng mga tao na napakaganda pala yung hangarin o intensyon ni pastor na kaya bumalik sa Kitbog. Kaya hindi nag-atubili yung katutubo. Talagang masaya ang lahat nung bumalik si pastor. Kaya nga kung malaman nila na magpunta si pastor sa Kitbog, talagang gusto talaga nila mayakap si pastor eh. So, sa tingin ko, mahalaga dahil si pastor talagang yung sa puso ng katutubo. Pati siya naramdaman niya kung anong paghihirap ng katutubo. At siya pa lang sa nakita namin sa mga religious leaders. Si Pastor Kibuloy lang po ang nakagawa ng mga programa like yung mga feeding programs, mga medical mission sa katutubo. So, malaking yan na hindi namin maisip na mangyayari yan. But salamat kay Pastor. Sa kanya lang po, natikman ng katutubo yung totoong mga serbisyo at true religious yung niya sa pagtuturo po. So malaking pasalamat namin kasi ako po talagang taga-Kitbog talaga ako. Original talagang doon ako pinanganak. Ay, Dato, si MJ po ito. Maayong gabi, sir. Sir, alam naman po natin na milyon-milyon po ang ating mga kapatid na IP, Luzon, Visayas, Mindanao at pinakamarami po dyan sa ating lugar sa mga isla po ng Mindanao. Ang naging role po ni Pastor ay napupunan niya yung gap, yung pagkukulang na dapat sana mga programang ibinibigay ng pamahalaan dahil ang IP po ay parehas natin mga Pilipino at mayorya ng ating mga, tayo pong lahat ay galing po ang bloodline natin sa IP. Ano kalaking factor po si Pastor, sir, na he's bridging the gap, pinupunan niya yung pagkukulang ng gobyerno through his efforts sa private sector para may paabot yung pagkalinga at pagmamahal sa ating mga kapatid na IP para maiiwas po sa recruitment ng CPP, NPA, NDF. Talagang napakalaki po ang impact yung ministry ni Pastor dito sa amin o lalo na sa mga katutubo na yung mga serbisyo kasi iniisip namin na tanging gobyerno lang ang makapag-render ng mga services, social services. Pero sa katauhan ni Pastor, talagang yung hindi nagawa ng gobyerno, like yung pagtatayo ng mga daycare center, may mga binigay doon daycare center, mga buildings para sa mga kabataan. At yung regular, yung mga feeding programs, malaki yan na hindi magagawa ng LGU dahil siyempre nasa sulok yung mga katutubo nasa kabundukan. So hindi madaling maihatid ng gobyerno ang serbisyo. Pero dahil sa kay Pastor rin, dahil rin kasama ang ministry, yun ang nakikita naming kaibahan na una, yung salita ng Diyos. Kasi yung tao parang gutom una sa lahat sa mensahe. So pag marinig si Pastor na nakita nila hindi lang sa TV, sa radio, pero nakita nilang personal talagang kahit hindi mo sasabihin pupunta kayo dito, kahit hindi na aanyayahan na magpunta sa simbahan, pero dahil marinig nila yung mga magandang programa. So malaking impact po. Aside sa mga social services, yung spiritual aspect ng tao. Ewan ko, basta sa katutubo talagang pagsalita ng Diyos, medyo madali mo talagang mapag-isa. Sir MJ. Po, Dato, lalo na talagang may tangible programs, no, si Pastor. Kung ikukumpara natin sa iba dyan,
na mga kandidato sa local or national nagsasabi ng aming mga puso, ang puso ko po ay nasa IP. Pero hanggang salita lang, wala namang tangible na mga nagawa para po sa ating mga kapatid na katutubo. Dagdag pa dyan na dato, no, nung ng mga programa ng NTF-ELCAC sa ilalim po ni former President Rodrigo Duterte na matalik na kaibigan ni Pastor, yung Barangay Development Program. Batid po namin na malaking tulong din po iyon sa pagpapaabot ng basic services sa ating mga kapatid na IP, lalo dyan sa Kitbug, Dato. Opo, at maraming natulungan. Actually, ako as leader ng katutubo, talagang gusto kong ipagpatuloy sana ng gobyerno yung NTF-ELCAC na programa ni President Duterte. Yun ang isa sa pinakamagandang programa na talagang maaabot mo yung kahit sa mga liblib na lugar. So sana nga magawa pa ng paraan at minsan masakit isipin na yung napakagandang programa panahon ni President Duterte parang dahan-dahan ng mawawala eh. So sa amin sa katutubo at lalo na yung nangailangan ng mga serbisyo through NTF-ELCAC, alam natin sige vulnerable yung katutubo sa mga ginagawa ng mga sa kabilang grupo. So, sa ngayon, medyo marami na rin ang natulungan. Ilang munisipyo dito sa Sarangani ang nakinabang at dahil sa NTF-ELCAC po. Hamak mo yung 20 million na mga projects. Napakarami po ang natulungan po. Dito lang po sa Sarangani Province, nagpapasalamat kami sa NTF-ELCAC program. Dato, nais ko lang din pong makuha no, yung inyo pong panig bilang pong provincial tribal chieftain po ng inyo pong pangkat dyan sa mga kapatid natin sa IP. Ito pong panukalang batas na isusulong po ngayon sa mababang kapuluan ng Kongreso. Patid po natin na patapos po ang 19th Congress at back to zero ito no, sa paparating na June sa resumption po ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Itong panukalang batas, House Bill number 9608, na ililipat po no, yung pamamahala ng ancestral domain mula po sa NCIP patungo po sa DNR. Marami pong mga IP communities ang tumututol dito, Dato. Sa inyo po ba dyan ang panig sa pangkat po ninyo? Ano po ang masasabi ninyo? At nakarating po ba itong panukalang batas na ito na inihain po ni Congressman Jesus Romualdo ng Camiguin? Actually, yung House Bill na yan, parang yun na nga ang talks of the town. Kahit saan ka pupunta sa mga IP communities, yung makikita mo talagang galit ang mga IP communities laban dyan sa House Bill 9608 ni Romualdo. Ang ginagawa namin ngayon na Sir MJ, umiikot kami sa mga IP communities at ipaalam na ano ang pwedeng mangyayari pag maipasa talaga itong House Bill na ito. Na ito ay tantamount yung killing, parang patayin yung IPRA at hindi lang IPRA, yung rights sa indigenous peoples talagang dahan-dahan mawawala. Na yung IPRA talagang ano nila, talagang i-abolish. Parang ganun nga eh. Yung pagpasa ng another House Bill, parang, although yung una nila, yung management ng ancestral domain. Pero alam natin, ang buhay ng IPRA, it's ancestral domain. Ngayon, pag kukunin mo yung ancestral domain sa IPRA at ibigay mo sa DNR, wala nang pakinabang. Dahan-dahan mawala ng visa yung IPRA. Kasi ang buhay namin, buhay ng IPRA ay sa ano talaga, sa ancestral domain. Doon kami umiikot. Ngayon, ang ginawa namin, pumunta kami ngayon sa mga kaibigan naming congressman at nakisuyo na kung sakaling talagang ituloy ni Romualdo itong House Bill na ito at sana matulungan kami ng mga nanalong mga congressman. So, yun ang ginawa namin ngayon. Ang tulot,
tuloy-tuloy po ang mga dialogues, mga forum namin at pagpasa ng mga resolutions, manifestations o manifesto na talagang we really opposed sa passage sa House Bill 9608. Ayaw talaga namin yan at talagang magkagulo pag mangyari, mapasayan, babalik sa zero yung hinanaing ng katutubo. Talagang hindi ko lang masasabi dito. Pero sa naririnig ko habang umiikot ako, Luzon, Visayas, Mindanao, talagang masama ang binabalak ng iba. Na pag itutuloy ito, pagkukunin ng karapatan ng ancestral domain sa NCIP, lalo na mawala yung bahagi sa IPRA, talagang magkagulo ulit. Opo, kasi para lumalabas sa mga balita, Datu, na nagiging hadlang pala itong nagiging hadlang daw ang NCIP para doon sa mga lupa na dapat sana ay for development pero hindi po nagagamit for development dahil nga bahagi ng ancestral domain. Kaisa po ninyo si Pastor niyan, Datu, lalo na sa lahat ng mga programa para po sa mga kapatid natin sa Indigenous Peoples Community at magpapatuloy po ang kanyang pagkalinga po sa inyo sa mahigit 14 million, no? Hindi lang registered, maging yung non-registered voters na mga kapatid natin sa IP sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao po, Datu. Opo. Ang totoo, nalaman namin bakit pinasa ni Romualdo yung batas na yan, yung House Bill na yan. Kasi galit siya sa mga katutubo mismo doon sa Camiguin, sa kanyang probinsya, at sa ilang empleyado ng NCIP. Ngayon, ang sabi ko rin, na kung meron mang problema sa opisina ng NCIP, hindi yun ang dahilan na buwagin mo yung IPRA, yung ancestral domain. Ang sinasabi namin, kung may problema sa hanay ng NCIP, hindi, actually, ang NCIP, hindi yun ang problema. Hindi yun ang problema, yung opisina. Yung opisina at yung programa ng NCIP ay napakaganda, akma talaga. Ang problema lang, siyempre, yung iilang mga empleyado. Alam naman natin na hindi lahat ng empleyado sa NCIP ay mga katutubo. So, minsan, totoo rin na mayroong problema sa hanay ng empleyado. Pero hindi yun ang dahilan na tanggalin mo yung NCIP o yung karapatan ng NCIP o yung buwagin mo yung ancestral domain at ibigay mo sa DNR. Ang sa amin, kung may problema ang NCIP, pag-usapan natin, tawagan natin, disiplinahin natin yung may mga problema o halimbawa corruption o hindi maganda yung pamamahala ng NCIP, yun ang pag-usapan. Hindi yung parang patayin mo na rin. Kung baga yung NCIP, batang may sakit, instead na gagamutin mo, bigyan mo ng gamot para ma-recover, ang gagawin sa House Bill 9608, patayin mo na lang. Parang ganun eh. So, para yun ang nakita namin. Instead na gamutin kung anong mga kakulangan ng NCIP at yung implementation ng IPRA, ang gagawin ni Romualdo, papasa ng House Bill para patayin ang NCIP, IPRA at pati ang katutubo. Kasi affected talaga sa House Bill na yan. Datu, may mga nakausap po ako bago tayo nagpanayan, mga kapatid natin din na IP, sa Agusan del Sur area, no? At natanong natin kung ano ba talaga yung pangangailangan, number one, ng mga kapatid natin na IP. Number one, sinabi nila, kalsada. Number two is scholarship program. Yung agara, no, na mararamdaman ng ating mga kababayan, yung mga kababayan nating IP, yung epekto ng mga tulong na ipapaabot sa kanila. Isa rin po sa nakikita nilang gap sa kasalukuyang estado po ay wala pong personalidad na magsisilbi po na symbol of unity, no? Para sa mga kapatid natin na IP, Luzon, Visayas, Mindanao, na yung personality na yon ang tanging pakikinggan ng mga IP kung paano po ang tahak nila sa susunod na mga panahon para po sa ikabubuti po ng mga tribo. Nakikita po ba ninyo si Pastor Apollo C. Quiboloy bilang symbol of unity para po sa ating mga kababayan na IP buong bansa? Yes po.
alam natin, kahit anong tribu, talagang pinapasukan ni pastor at walang pag-atubili. So walang iniisip kahit we have 110 according sa 110 major ethnic tribes in the Philippines. Nakita natin na halos yung bawat tribu may nandyan sa grupo ni pastor. So ibig sabihin, pag si pastor, kaya nga yung pangarap natin na sana makaupo siya sa Senado, nakakalungkot lang po. Actually, pag-usapan lang natin ng konti. Talagang grabe ang namin dito sa Mindanao, lalo na dito sa Sarangani. Talagang kinakampanya dahil nakita namin na si pastor talagang madadala niya ang boses ng kahit yung katutubo, yung unity yung sinasabi natin na can unite even the 110 tribes. At kasi yung puso niya bukas talaga. So, sayang lang hindi pinagbigyan ng pagkakataon. But of course, masasabi ko nga si pastor talaga kung bigyan man ng baka sa susunod na mga panahon, hindi lang natin alam yung ng Panginoon, baka nga this is an open door for him. Baka next time papalari naman tayo. Wag lang susuko si pastor kahit sa mga pagsubok na nangyari sa kanya ngayon. Kami, ako rin bilang isang leader, tagang malaking paniniwala ko na malampasan ni pastor at alam ko na si pastor patuloy pa rin ang kanyang pagsiservisyo sa amin, mga katutubo. Tama po yan, Dato. Even before siya nag-offer ng kanyang services, leadership, no? Mula sa KOJC na papahiram niya sana sa pamahalaan, present na yung mga programa na yan ni Pastor Paulo C. Quiboloy, lalo na para sa ating mga kapatid na IP. Baka may mga pahabol na tanong si Partner Admar. Partner. Huling mensahe na lang po, Dato, sa ating mga kababayan, panawagan sa pamahalaan para sa karapatan po ng mga katutubo po sa mga panahong ito, Dato. Ang panawagan ko lang po, siyempre, pagkakaisa ng katutubo sa buong Pilipinas. Minsan po, bilang IP leader, minsan hindi ko rin maiwasan mag-isip na lalo na sa katatapos na eleksyon, sa aking pagmuni-muni, parang nakita ko hindi pa lalo o yung pagkakaisa ng katutubo. Sana nga darating ang panahon na talagang magkakaisa tayo. Kahit 110 tribes man ang buong Pilipinas o sobra man, sana darating ang panahon na yung representasyon natin, yung hinahangad natin, ngayon yung mga IPMRs natin, meron na tayo, barangay, municipal and provincial. Yung mga hangarin natin sa Kongreso, sana nga isa rin sa mga pangarap natin. Kaya nga hindi tayo pinalad, yung nagpatakbo tayo ng grupo, yung party list natin, hindi tayo pinalad, but hindi pa man huli ang lahat. Ang panawagan ko po, tuloy-tuloy lang po ang laban natin at yung sa puso natin na talagang katutubo. Huwag tayong magpaapekto sa mga politiko na ginagamit lang tayo panahon ng eleksyon. Huwag tayong magpagamit masyado. Although nandyan tayo, party man tayo sa gobyerno, pero talagang yung dipinsahan natin yung ating integridad bilang katutubo. Na huwag natin ibinta o kung anuman sa buong Pilipinas, as also as President of the IPMRs, na sana yung mga IPMRs rin natin sa mga barangay, municipal at provincial, yung manindigan talaga sa katutubo, hindi sa politiko. Yun ang palagi kong mensahe, Sir Admar at Sir MJ, na yung mga representatives natin ngayon sa barangay, municipal, provincial, nandyan tayo para sa katutubo, hindi para sa politiko.
Nandyan, kasama man natin yung politiko, pero yung talagang ipaglaban natin kung ano ang nararapat sa katutubo. Sa mga leaders din natin, sa IP communities, yung mga IPs natin, mga chieftains, elders, sana talagang manatili tayong matatag. Kahit anong mga pagsubok, lalo na itong House Bill na ito, House Bill 9608, labanan natin ito, huwag tayong susuko. Dapat hindi talaga ito matuloy na maipasa sa Kongreso. Sana po magpatuloy tayo ulit, dipinsahan natin ang ating teritoryo, our ancestral domain, ang ating mga communities, na walang makapasok na mga masamang mga tao. O kasi ngayon minsan mga organization basta-basta lang magpapasok at magsabi na sila leader o sila ang legitimate, pero nandyan tayo. So we will protect and defend our territory. Maraming salamat po sa pagkakataon na Sir Admar at Sir MJ. Ngayong pasensya lang po, medyo talagang hinahabol ako kasi medyo may activities na akong inatinan the whole day at gabi na akong nakarating dito sa bahay. Dato, dagang salamat sa imong oras o higit. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, sir.